So ayun po, magandang tanghali po sa inyo lahat at welcome again to JLat Vlog. So ayun po, for today's episode po ng ating vlog o video sa araw po nito ay andito po tayo ngayon sa bayan po namin dito sa bayan ng Kuya po, dito sa isang barangay po dito na kung saan ay andito po yung property na ibinebenta po. Ito po ay meron pong sukat na 1.2 hectare. Ayan, 1.2 hectare, ito po na po yung property. Nakaalong irrigation road po siya at kabilang po yung property. At ito nga po ay sabihin ko sa inyo yung totoo para alam nyo po yung mga issue o mga dapat yung malaman about sa property na ito na ibinebenta. So ulitin ko po, ito po ay meron pong sukat na 1.2 hectare, pero ito po ay na-subdivide na. Ang kabuuan po nito ay 4 na hektarya daw po ito. So ngayon ito po ay na-subdivide na. Ang nag-subdivide po ito si Engineer Berweco. Ayan ang aming boss. At ito nga po ay dumating na po yung kanyang approved plan. So kagandahan po nito, meron na po silang sariling approved plan. So ready for titling na po siya. Ayan. At ito naman po ay extrajudicial pero settled naman na po, sabi ni seller. Kakausap lang po namin sa kanila bago kami pumunta dito sa property nila. At ang presyo po ng property ay 2.8 daw po. 2.8 million all in na daw po hanggang transfer of title. At sasabihin ko sa inyo yung totoo, yung pinaka-issue po nito. Lost title daw po ito, nawala nila yung titulo, kaya po sila nag-presyo ng 2.8 para sila na daw po ang magpapa-reconstruct ng title. At kami naman po mga ahente, kami na po itutulong sa kanila para i-reconstruct yung kanilang titulo. At meron silang amilyar na unpaid na nasa kulang-kulang 100,000 daw. At sila mismo ang magbabayad sa yun nga po sa 2.8 na presyo nila, all in na po iyon. At hanggang sa transfer of title na wala na kayong problemahin. At kami na po yung mag-a-assist po sa kanila at tutulong upang mai-transfer po sa inyo ng maayos yung title po. Ayan, so may mga ganitong mga senaryo na po kaming mga napagdaanan. At sa awa ng Diyos naman po ay na-transfer na po namin sa mga kliyente po namin yung kanilang mga titulo. So ito po ay mango farm po siya na rice farm. So ngayon po may mga tanim na palay at malapit na po siyang anihin. At meron po siyang 40 daw po na puno ng mangga. 40 pieces po na puno ng mangga. Ito po ay mga native. Dati daw po ito medyo maluwang na daw po yung mga sanga niya. Pinutulan daw nga po nila dahil na masisilungan daw po yung mga palay. Ayan. So hanggang dito po yung kanyang boundaries part na ito. Diretso po yan hanggang doon po sa mga kahoy po doon, pag na po siya. At ito hanggang dito po siya sa may poste na yon. Kasama po ito, itong mga kawayan to, kasama po yan. At ito yung mga ibang puno ng mangga. 2, 4, 5 lima po yung andito. Tapos mga 35 po siguro yung andito sa kabila. Ang sayo po ng seller nasa 40 daw po na puno ng mangga. So ito po ay may irrigation na po. Ayan, nakaalong irrigation road. Ang kagandahan po ito, malapit lang po sa National Highway, Pangasinan Nueva Ecija Road. Estimate ko lang po mga lang po siya, mga wala pang 1 kilometro, siguro mga 500 meters o baka wala pa po. Sa town proper malapit lang po siya, mga 5 minutes driving lang po, nasa town proper ka na. Sa T-Plex exit baka 10 minutes andito ka na sa property. Ayan. So yun nga po, sabihin ko sa inyo, ulitin ko, meron lang po talaga ang issue itong property na ito. At extrajudicial, at yung mga kapatid naman po ni seller ay willing naman po silang pumirma sa gagawing extrajudicial settlement with deed of sale or with sale po siya. Diretso na po tayo nun. Sagot na po lahat ni seller hanggang transfer of title na po sa presyo na 2.8. Ayan. Sa Maynila, ang layo po niya sa Maynila, nasa mga 4.5 hours siguro ang biyahe. Ayan po. Yung mga bahay po rin, kung nakikita yung mga bahay na yun, National Highway na po yun. Yan. Yung likod ng bahay na yan, National Highway na po siya. Papuntang Gimba po yan. Yung pagano po papuntang Pangasinan. Papuntang town proper po ng Kuya po. Ayan. So, ang poste ng kuryente, andun po. Sa part po na yun. Ayan. Ito yung kanyang ng kuryente ng bahay dito. Ayan. Medyo mahaba nga lang. At mga ilang metro range po siguro layo niya sa poste ng kuryente. Source of water, deep well po. At itong irrigation.
Ayan. Sa ngayon po ay hindi po namin makukuha ng drone video ngayon, pero kung sakali po bukas, kung makuha na po namin ng drone video to bukas, i-re-upload ko na lang yung kanyang drone video, or sakali pwede ko na rin silang pagsamahin mamaya bukas kung sakaling mag-edit po ako bukas. Pero kung mamaya kung i-upload ko na po, i-re-upload ko na lang po yung kanyang drone video. So ang frontage po niya, estimate ko na sa mga 50 may get, o mga 50, mga 70 ganun, mga 70 to 80 meters po ang frontage po niya, itong property na ito. Ayan. At ayan, ulitin ko po, 1.2 hectare po ito. Ang kabuuan niya 4 hectare. At nasa-subdivide na po, mayroon na pong approved plan, may sepia na, may mga ang tawag to yung description po, o yung mga description ng lote, yung mga boundaries, ganun, kung ano yung mga, kung ilang metro yung mga boundaries po niya, meron na po yun. Kasi yun po yung isang kailangan, mga kailangan po, yung sepia at yung description, para ma-apply po natin at mabiyak po yung kanilang titulo, masubdivide na magkaroon na po ng sari-sariling titulo po ito. Yun po. At yun nga po, 6 months daw po bago dumating yung kanyang approved plan. At nakalimutan ko lang talaga kung anong reason at ba't nila binibenta. Ayan. So nasabi rin kanina sa akin ni tatay tsaka ni nanay, kaya po nila binibenta to dahil gusto nila daw kunin yung andon, yung naisan la daw doon ng na property nila. Tutubusin po yata. Pero yung di ko po alam kung ano yung kanilang pinaka main reason kung bakit nila binibenta itong property. At sa mga nagtatanong po kung binabaha po itong property na ito, honestly po hindi po ito binabaha, at ito po ay yun nga po, flood free po siya. Kung itong property na ito ay binaha, hindi ko na lang po alam kung sa Maynila baka lubog na po o baka dagat na. Ayan, ang property na ito flat terrain po siya, na flat terrain po. At tignan nyo po, maganda po yung kanyang mga talim na palay. Hindi ko lang po alam kung anong variety na palay to. Siguro mga super triple to siguro to na palay. Ayan, yung mga mangga po niya native po. Ayan, gandaan po nito, hindi po nakakatawa sa area kasi nga po may mga kabahayan na po dito na malapit. Ayan, malaki mga bahay dito, malaki. At yun po, may gasoline station po doon. Kung nakikita nyo yung kulay dilaw na yun, ayan, yung kulay dilaw na yan, gasoline station po yan. Dalawang daan po nito, pwede kayong dumaan dito, pero mas malapit na po dito, papunta po sa National Highway, mas malapit po dito. Ayan. Kung may mga ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property nito na ibinibenta nila tatay at ni nanay, ay tawag po dito, kontakin nyo na lang po ako. Ayan. At kung gusto nyo tingnan po itong property nito ng personal, sasamahan po namin kayo, mag-schedule lang po kayo ng araw kung kailan nyo gustong tignan. At ang kagandahan po nito, kung gusto nyo kausapin yung may-ari, on the spot po natin siyang makakausap. At pwede rin po siyang kung sakaling titignan nyo po ito, makakasama po natin sila para sila po ang mag-explain sa inyo yung talagang pinaka boundary niya, at pag-usapan nyo na rin po about sa mga obligasyon po. Pero yun nga po, yung obligasyon po ni tatay sa 2.8 po na presyo nila ay hanggang transfer of title na po. Ayan, kung tatawad po kayo, siguro pag-usapan nyo na lang po ni tatay kung anong magandang i-offer nyo, i-counter offer nyo sa kanila. Ayan, ulitin ko po, ang presyo po ng property nito ay 2.8 million all in na po, hanggang transfer of title, sa pagpapareconstruct po ng titulo, at pagbabayad po ng kanilang amilyar, ganoon din po sa dark clearance. Ayan po, di na po natin kailangan ipa-geodetic, di na po natin kailangan ipa-resurvey dahil na-resurvey na nga po, na subdivide na rin po, at meron na pong approved plan. Ayan, so hanggang dito po muna. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyong lahat, at God bless po.